Sama-sama tayong magiging saksi! Isang patay sa paglubog ng motor tanker sa Limay, Bataan. Pinangangabahan pa ang banta ng oil spill dahil sa karga nitong mahigit 1 milyong litrong langis. Pero ayon sa Coast Guard, wala pa namang indikasyon na tumagas na ito kaya target nila makuha ang langis sa loob ng 7 araw. Saksi, si Rafi Tima. Sa gitna ng dilim, kitang-kita ang unti-unting paglubog ng motor tanker Terra Nova pasado alauna kaninang madaling araw sa Lamau Point sa Limay, Bataan. Papunta sa ng Iloilo ang lumubog na tanker na may kargang 1.4 million liters ng industrial fuel oil. Agad namang nailigtas ang 16 na sakay ng barko. 4 sa kanila ay kinailangang gamutin. Bandang hapon, natagpuan ng mga otoridad ang nawawalang tripulante pero wala na siyang buhay. Ayon sa may-ari ng MT Terra Nova na Portavaga Ship Management, pinigilan daw ng Coast Guard ang nakaschedule nilang paglayag mula sa Limay, Bataan noong July 22. Pero pinayagan din daw sila kinabukasan na ng gabi. Kaso pagdating sa bandang Nasugbo, sinalubong sila ng malalaking alon at malakas na agos ng tubig. Sinubukan pa raw sumilong ng barko bago bumalik sa Limay. Habang pabalik sila alas 11:30 kagabi, unti-unti na raw itong tumagilid. Nanghingi raw sila ng saklolo sa PCG. Wala pang pahayag ang Coast Guard kaugnay nito. Nagsagawa na ng aerial survey ang PCG bilang bahagi ng kanilang oil spill response operations. Nakikipagtulungan na rin daw ang PCG sa mga oil spill response organization para mapigilan ang pagkalat ng langis. Ayon sa Bataan PCG, wala pang nakikitang langis na tumagas mula sa karga ng barko. Posibleng fuel ng barko o fuel mula sa deck at tubo ng barko ang nakitang oil slick kanina. Target daw ng PCG na mahigop ang lamang langis ng tanker sa loob ng 7 araw. Ang lalim po ng ating Manila Bay ay mga 30 meters. So ano po yan, hindi po imposible na magawa ng paraan para safely, securely mailabas yung laman ng tanker na langis para po hindi makaapekto sa ating kapaligiran. Ang Department of Environment and Natural Resources maglalagay ng monitoring instruments sa oras na matukoy nila ang lokasyon ng barko. Kailangan pong malaman kung saan nga po siya ngayon at kung ano po yung estado ng struktura ng barko. And then, andito po kami upang tumulong. Si Pangulong Bongbong Marcos, iniutos na sa iba't ibang ahensya na pag-aralan ang epekto ng oil spill sa kalikasan. Basically, what we need to assess is where is the capsized vessel, the fuel that's being released, what are the tides, what are the winds, where is it headed, para maunahan na natin. Sir, DOST maybe can also make some determinations on that. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. Sa kabila ng iniindang sakit, ipinagluto ng isang cancer patient ang mga binaha sa Quezon City. At bukod naman sa pagbaha, problema sa ilang lugar sa Maynila at Malabon ang pagkawala ng kuryente. Saksi, sina Tina Panganiban Perez, Salima Refran at Ian Cruz. Naglalakad pa rin sa baha ang mga residente lalo sa sentro at sa barangay Tanyong, Longos at Tunsuya sa Malabon. Panghatid ng pasahero ang mga karitong dating panghakot ng banyera. Ang lalaking ito naman sa baha ng Alakal. Sa ilog sa barangay Tanyong nakuha ang lumulutang na katawan ng isang lalaki. Sa Navotas, namamasada muna sa bangka ang mga mangingisda. Hindi ka pwede sa dagat, sir. Lalaki ng alon kaya dito kami ngayon sa mga baha. Makakuha lang ng pambigas, pwede na. Wala pa rin kuryente sa lugar kaya problema rin na marami ang low-bat na cellphone. Ay, apakahirap po, hindi po kami makakontak po sa kamag-anak namin sa malayo para sana madalahan kami din ng tulong. Sa Maynila naman, sa bahaging Vito Cruz malapit sa Taft Avenue, halos lumutang na sa baha ang mga nakaparadang sasakyan kahapon. Maraming kalsadang hirap madaanan. Ang baha sa Lagos Nilad, halos maabot ang bahagi ng overpass na daanan ng mga sasakyan. Umabot daw ang tubig sa 13 talampakan. At hindi pa naalis agad ang tubig kinaumagahan kahit walang tigil ang pumping operations ng mga truck ng Manila DRRMO at BFP. Oras na maalis ang tubig, agad nilinisin ang lugar para buksan sa daloy ng trapiko. 3 ang naiulat na nasawi sa Maynila. Isa sa kanila, ang 3 taong gulang na babaeng nalunod sa Santa Ana at 2 nakuryente raw.
Iniimbestigahan pa kung pagkakuryente nga ang kanilang kinamatay. Sa inspeksyon ng Manila City Electrician's Office, may mga nakita silang illegal connection o jumper sa mga ilaw ng kalsada. Pag umuulan po, talagang mabilis po kasi ang daloy ng kuryente. So maaaring kung talagang nagbaha ho siya, maaari po talagang magkaroon ng kuryente sa area or ground po. Hindi po pwede talagang pakialaman yung mga electrical facilities natin dahil delikado po. May penalty po yan, may kulong din po yan. Nag-ikot din ang Meralco sa iba't ibang lugar para i-check kung ligtas ng ibalik ang supply ng kuryente. Nag-subside na, safe na ibabalik po namin agad yan, rest assured. Sa gitna ng mapanganib na baha, kahit nalubog daw sa lagpas 3 taong baha ang kanilang bahay sa Barangay Bagong Silangan, Quezon City, pinili ni Manuel Bermas, miyembro ng Barangay Health Emergency Response Team, na unahin ang iba. Nilangoy ang malalim na tubig sa ibang lugar para sagipin ang mga naipit sa baha. Kanina, kasama rin siya sa retrieval operations ng isang pinaniniwalaang nalunod sa baha. Kahit na alam namin na buhay namin na nanganganib, basta makatulong kami, masaya na po kami. Sa gitna ng delubyo, umangat din ang malasakit sa kapwa ng cancer patient na si Mercy Absalon. Hanggang tuhod daw ang baha sa kanilang bahay sa Barangay Santa Lucia sa Novaliches kahapon. Pero ang inisip niya, ang mga evacuee na kailangang pakainin. Nung may sakit po ako, gusto ko pong tumulong din po. Kailangan ko rin po ng tulong. Pero mas iba po talaga po yung saya pang nakakatulong. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez. Ako si Sanima Refra. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Ligtas na ang lahat ng sakay ng mga barge na inanod at sumalpok sa isang tulay sa Pasig. Sa Marikina naman, muntik malagay sa alanganin ng buhay ng mga rescuer matapos tumaob ang kanilang rescue boat. Saksi, sina Marie Zumali at Maki Pulido. Rescue! Rescue! Sa kasagsagan ng bagyo kagabi, muntik mauwi rin sa trahedya ang mismong rescue mission sa Marikina. Sa lakas ng agos ng tubig sa binahang kalsada sa boundary ng Barangay Santo Niño at Malanday, tumaob ang rescue boat sa kayang 8 rescuer at 6 sa nirescue nila. Palabas na po kami doon sa Eskinita. Nahirapan po kami kasi biglang lumakas nga po yung current ng tubig. Bumangga kami sa poste. Then eventually, pumasok na yung tubig, then tumaob na kami. Kaya ang mga nirescue nila kinailangang i-rescue uli kahit peligroso na. Hinabol kaagad namin nung inagos kami. Yun po yung unang kinuha namin. Inuna pa rin po namin yung safety nung nirescue natin. Kinilala sila at pinasalamatan ng City Hall kanina. Ilang buwan din ang ginugugol natin sa mga training para magawa nila ito. Yung interoperability ng bawat grupo ay napakahalaga. Marami naman sa mga binaha ang nagsimula ng mag-imis ng kanilang mga bahay. Sobrang hirap. Yung paghuhugas namin ng mga gamit, pagkain, paglalaba. Kailangan wala kaming wala kaming tutuluyan. Sa Barangay Tumana, dinumog ang tindahan ni Omar dahil binibenta na ng 50% off ang mga nabahang grocery items. Logi pa rin po, ma'am. At least meron may something. Kahit maliit lang babalik, okay lang yan po. Buong araw ang paghakot ng City Hall sa naipong basura para iwas sakit. Marami pa ring sumisilong sa mga evacuation center na sinimulan ng bigyan ng ayuda ng DSWD. Mahalaga ang tulong mula sa national government at mga pribadong individual, lalo't kapos ang pondo ng lokal na pamahalaan. Nag-alalang marami lalo para sa mga sakay ng mga barge na ito ng isang DPWH contractor na isa-isang nagsisalpok sa F. Manalo Bridge sa Pasig kahapon. Pero nasa gitna ang 19 na sakay ng mga ito kagabi. Ang huli at pang-20 naman, ni-rescue ng Bureau of Fire Special Rescue Force ng Pasig at Quezon City bago mag-alauna ng madaling araw. Nanginginig pa ng masagipan lalaki, lalo't mahigit 8 oras siyang stranded sa barge. Dinala siya sa Mission Hospital sa Pasig. May kaba kasi yung agos ng tubig is napakalakas. Tapos yung mga barge doon sa likod, nag-uumpugan doon sa may tulay. Safe naman po lahat as far as we know.
Tapos ito lang, may naiwan na isa unfortunately. Pero marami pang problemang tumambad ng balikan ko ang lugar ng salpukan ng mga barge na ayon sa DPWH ay nakatali naman ang husto alinsunod sa standard operating procedure. Wala pong may gusto sa nangyari. This is an purely accident and although still under investigation. Ang nangyari kasi sobrang lakas na ng current. Narito po ako ngayon sa baba ng F. Manalo Bridge kung saan mas kitang-kita ang mga barge na sumalpok sa tulay. Ang isa, tumagilid na at talagang wasak. So sa pagtingin pa lang dito ay magkakaroon na po tayo ng ideya kung gaano kalakas ang impact ng pagtama ng mga barge na ito sa tulay na nagdulot ng pinsala sa F. Manalo Bridge. Wasak ang girder ng tulay o yung nag-hold ng bigat ng mga sasakyan dumaraan sa tulay. Marami ring critical na bitak kaya sarado muna sa mga motorista ang tulay na di tiyak kung hanggang kailan. Sa ibabaw kita rin ang mga bitak sa kalsada pati ang mga posteng nagtumbahan. We requested also na bigyan kami ng ample time to investigate yung integrity ng structure, whether we can still retrofit or totally condemn. Meron namang mga alternate routes dyan. So right now, totally closed po talaga ang Manalo Bridge. Ang pagbangga ng mga barge, inusisa ng Pangulo. What we need to do there is to get an assessment as to whether or not we can reach the bridge. Bukod sa tulay, may iba pang tinamaan ang mga barge. Tinamaan din po yung isa nating pumping station, isang floodgate sa may bunga, pero hindi naman po na damage at hindi na apektuhan yung operation. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, Maki Pulido ang inyong saksi. Na amin pong tinututukan at tinutukan. Executive order para maipatupad ang ban laban sa lahat ng pogo. Sapat na. Ayon kay Solicitor General Menardo Guevara. Paliwanag ni Guevara, sa ilalim ng batas, lahat ng gaming operations ay nasa jurisdiction ng PAGCOR na nasa ilalim naman ng Office of the President. Kaya sa bisa ng isang kautusan, maaari nang ipairal ang isang government policy na ipinag-utos ng Pangulo. Sa kanya ikatlong State of the Nation Address, binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos na tutuldukan na ang operasyon ng POGO sa pagtatapos ng 2024. Siyam na suspect sa kategoryang voice phishing, arestado sa General Trias, Cavite. Sa modus na yan, tinatawagan nila sa telepono ang mga biktima habang nagpapanggap ng mga taga-bangko na kaya umanong i-convert sa cash ang kanilang credit card points. Para magawa yan, kailangan ibigay ang one-time PIN na ipadadala sa kanila ng bangko. Pero ang PIN na yan, ang susi na pala para ma-access at malimas ang laman ng bank account ng tinatawagan. Nakuha sa mga suspect ang mga cellphone at mga registered SIM na ginagamit umano nila sa voice phishing. Hindi inaalis ng PNP ang posibilidad na may kakuntsaba ang mga suspect sa loob ng bangko. Sasampahan ng PNP ng reklamong paglabag sa Access Devices Regulation Act ang mga nahuli. Pinag-aaralan din kung pwede ang reklamong economic sabotage. Wala pang pahayag ang mga suspect. Mahigit 700 kahon ng iba't ibang klase ng frozen meat products na galing China, kumpiskado sa ikinasang raid sa Malabon. Nagkakahalaga ng 2.5 million pesos ang hot meat na noong 2022 pa pala nag-expire. Ang ilan sa mga karne, nakitaan pa ng uod ng raiding team. Pero mas agaw pansin ang ilang mga kahon. Nilagyan kasi ng mga sticker para palabasing galing Brazil ang karne at hindi pa expired. Base sa certification na nakuha ng NBI sa National Meat Inspection Service o NMIS, unfit for human consumption ang mga meat products. Sinampahan na ng paglabag sa Meat Inspection Code of the Philippines ang mga may-ari ng kumpanya. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.